This is the best 5,000 pesos na nabili ko ngayong 2025 and let me tell you why. Unang-una, eto guys ay hindi talaga 5,000 pesos. Dati tong 10,000 pesos and ngayon nagsisale na si Samsung. Pinapaubos na nila. 5,300 ko lang to nabili and for that price, makakakuha ka na talaga ng amazing specs. Katulad na lamang ng Super AMOLED display with 90Hz refresh rate, MediaTek Helio G99 which is pretty good na pagdating sa gaming, 50MP main camera, tapos meron pa siyang ultra wide, yun bang 0.5, andito na yan, and marami pang iba. That is why guys, napaka-excited ko talaga na i-review etong phone na to, and I did. Now please note na eto ay limited lang and hindi talaga to pang forever na ganito yung presyo niya. That is why today, sasabihin ko kung para sa inyo nga ba talaga etong phone na to, and kung worth it ba siya, kung meron ba siyang cons or problems. Well, malalaman natin yan lahat dahil nga magkaroon tayo ng full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JT TV. Ngayon, kung bago ka pa lang dito, I just want you to know na meron tayong upcoming giveaway na tong Spark Go 2 and the Infinix Smart 10 this August 24, 2025. Kung gusto nyo maka-join, subscribe lang and also follow the mechanics. Now, back to this phone. As you can see here guys, napakanipis lang ng kanyang box. Note lang po, na kulang-kulang yung loob nito. Wala siyang free case, wala siyang adapter. Yung andito lang talaga is yung phone and yung Type-C to Type-C na cable. That is why in order for you to maximize the charging capability of this phone, kailangan yung bumili ng adapter na meron na ding Type-C. Now, dito naman tayo sa build netong phone na to. As you can see, meron tayong color gray dito na variant. Meron ka pa iba't ibang choices actually like black and green. So far, eto talaga yung pinaka nagustuhan ko dahil nga eto yung pinaka nagmumukhang premium sa lahat ng color. In that way, hindi talaga siya mapagkakamalan na nabili ko lang siya sa halagang 5,000 pesos. Ganon yung dating. Dito sa kanyang likod, nakalagay yung kanyang 3 camera module na meron talagang mga camera. Katabi nito yung kanyang flash. Dito naman sa ibaba, nakalagay yung kanyang Samsung logo which is low-key lang. Maganda talaga yung pagkakadesign ng kanyang back. And pagdating naman dito sa kanyang mga buttons and ports, dito guys sa ibaba nakalagay yung kanyang microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. I really like how they designed the side of this phone. Meron siyang umbok dito which is alam mo talaga kung saan pipindot. And dito naman sa left side guys, nakalagay yung kanyang SIM card tray which is hybrid SIM tray na po. Pwede tayong maglagay ng 2 SIM card or 1 SD card plus 1 SIM card. Dito naman sa top, nakalagay yung kanyang secondary microphone, and so far, so good na yung looks and feels nitong phone na to. Hindi mo talaga mafe-feel na para kang bumili ng isang murang smartphone dahil nga, of course, hindi man talaga to mura. 10,000 to dati, ngayon 5,000 na lang. Diba? Gets nyo naman, hindi talaga siya mura. Ngayon lang. Limited lang to. Hindi to forever. So yes, napaka-amazing lang na maximize na natin yung value ng ating 5,000 pesos ngayon. That is why, if I were you, iti-take advantage ko talaga to guys. Mag-visit kayo sa store ng Samsung, tapos check na itong unit na to, and kung gusto nyo, i-order nyo na lang online. Maglalayo ng link down below, but yes, patuloy tayo dito. Except from its premium design, etong phone na to ay meron ng IP54 water and dust resistance. So ano ba yon? Well, kapag nabasa to ng ulan or splashes, makakasurvive or hindi pa rin po siya madadamage. Huwag nyo na siya ilulubog and you will be good to go. And pagdating naman sa kanyang kabigatan or palaparan, saktong-sakto lang talaga siya. With its plastic back and plastic frame, medyo magaan lang po etong phone na to. That is why for me, medyo compact siya and okay na okay talaga siyang hawakan. So kung yung hanap mo one of the best designers which is Samsung, tapos isa sa mga pinaka-solid na pagkakadesign sa halagang 5,000 pesos, baka eto na yon. I think wala akong na-imagine na mas maganda dito guys sa halagang 5,000 pesos. Let me know kung meron kayong nakita. Now, let's talk about the display of this phone. So eto talaga yung one of the best feature na nandito kay Samsung A16 4G. Eto guys ay meron ng 6.7-inch Super AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution and 90Hz refresh rate. So hindi lang siya smooth, hindi lang siya bright, eto rin ay napakaganda pagdating sa quality and resolution. Kapag kayo mahilig manood ng mga movies, videos, nako po, mag-e-enjoy na talaga kayo dito sa phone na to. Sobrang sharp, sobrang vibrant, and parang ma-e-in love or ma-addict ka talaga sa
kanyang display. Isa talaga kasi si Samsung pagdating sa best displays na ginagawa. And so far, I really couldn't believe my eyes na nabili ko lang to sa 5,000 pesos, guys. Legit. Although, not to exaggerate much, pero eto ay meron pa ring bezels when it comes to the bottom part and also dito sa kanyang top part. Another one is that hindi pa po siya punch hole display, which is usong-uso sa mga below 15,000 pesos sa Samsung ngayon. Teardrop display pa rin po siya, and so far, para sa akin lang, bawing-bawi naman po to pagdating sa resolution, brightness, pagiging vibrant, and smooth ng display niya overall. That is why, pagdating sa movies, videos, naku po, sobrang enjoyable ng tingnan ang lahat ng yan dito sa phone na to. Kapag kaya palagi nagsa-social media, Netflix, naku po, okay na talaga siya. Wala akong masabing problema dito, guys. Except from the bezel and pagiging teardrop notch pa rin. Ito na talaga yung best display na nakita ko sa halagang 5,000 pesos and below. So kung yun yung budget nyo, tapos gusto nyo yung best of the best, ito na talaga yung mararecommend ko para sa inyo. Sobrang ganda na talaga, guys. Legit. Now, most of the Samsung phones na cheap lang, hindi talaga nag-perform ng maayos or lagi, yung mga ganun. But now, dito guys, bilib na bilib talaga ako. Meron na kasi itong MediaTek Helio G99 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, so far, pagdating dito sa aking test, sobrang smooth and sobrang capable pa rin talaga nitong phone na to. Hindi pa kasi ito nagwa 1 year in the market, but almost 50% off na siya. Kaya naman guys, I think napaka good deal na talaga nito. Dito sa Antutu benchmark, nakakuha na siya ng almost 400k na points, and so far, so good na yon. Pagdating naman dito sa aking gameplay sa Mobile Legends and Call of Duty, sa Mobile Legends guys, meron na po siyang Ultra Graphics with super refresh rate. Sobrang ganda, napaka-smooth laruin. Wala talaga akong na-feel na problema since hindi naman talaga ganon ka-graphic intensive etong si Mobile Legends. So kung naghahanap ka ng pang Mobile Legends sa inyong kapatid or sa inyong pagre-regaluhan, naka po, wala na talagang problema. Etong si Samsung A16 4G. Dito naman sa Call of Duty guys, meron po siyang medium graphics with high frame rate, and so far playable na yung Call of Duty dito. It's sad lang na hindi pa siya dual speaker. Sana dual speaker na siya, but single firing speaker lang po siya, pero maganda naman. Yun yung advantage niya. Kapag Samsung naman yung gumawa, maganda. Na back to the gameplay, wala pa rin ako napansin na problema dito sa Call of Duty, and I would say na mararecommend ko na to para sa mga nagbabalak na maglaro ng Mobile Legends and Call of Duty, and para bang magiging gaming phone na nila etong si Samsung A16 LTE. Okay na yung processor nito guys. Unlike sa mga other Samsung na mura, kailangan nyo talagang alamin kung ano yung processor, kung yung mga G88, G81, naku po, avoid nyo talaga yan. Pero kapag ganito, na G99 na siya, pinili ko talaga agad. Like, hindi talaga ako bumibili guys ng isang smartphone na hindi sulit. Kumbaga, minsan lang talaga makapag-review ng isang smartphone na bad or pangit. And if ever man na nakapag-review ako, na mali lang ako ng order nun. Kadalasan talaga ng mga nire-review ko dito sa channel na to is yung napakasulit, mga smartphone na makakasave ka talaga, and yung tipong hindi ka talaga magsisisi kapag binili mo. And so far, yan yung masasabi ko with this phone. But meron din itong mga cons, which is sasabihin ko mamaya. But before that, dito naman tayo sa kanyang battery. Eto guys, ay merong 5,000 mAh na battery with 25 watts of charging. Napansin ko lang dito is even though 5,000 mAh lang siya, napakakunat ng kanyang battery. Napakatagal niyang malubat actually. Kung nagwa-wifi ka lang, tapos ginagamit mo lang pang SOCMED, mga light activities lang, aabot ka talaga ng up to 2 days with this phone. Ganun siya kakunat. I think maganda kasi yung kanyang battery saving feature. Now, when it comes to the charging naman, yun yung isa sa mga problema with this phone dahil nga wala siyang charging adapter na kasama. So, kailangan mo pang bumili ng 25 watts para masupport yung kanyang 25 watts na charging capability. But yes, nung pagka-charge ko nitong phone ito, umabot ako ng around 1 hour and 25 minutes from 0 to 100%. Hindi siya ganun kabilis, hindi rin siya mabagal. I think decent lang siya. Now, let's talk about the camera of this phone, which is isa sa mga magandang feature na nandito kay Samsung A16 LTE. Eto kasi guys, ay meron ng 50MP main camera, 5MP ultra-wide camera, and 2MP macro. So, lahat talaga ng camera niya dito sa likod, merong silbi. Shout out sa mga ibang brand dyan. Naglalagay ng auxiliary lens na wala naman talagang silbi. Now, after the 3 cameras at the back, meron din po siyang 13MP na selfie camera. Now, as you can see, makakakuha na tayo ng mga decent shots with this phone, especially kapag nasa natural lighting tayo. Like outdoors or merong sun. Okay na talaga yung mga pictures na makukuha mo with this phone. Sharp, maganda yung color reproduction, but not perfect. Especially dahil nga, hindi talaga binibigay ng Samsung yung lahat nila sa kanilang mga budget phones. Mas nagpo-focus sila sa kanilang mga flagship phones. And yes, makikita mo naman yan dito dahil nga, hindi ganun ka-detail
detailed yung kanyang ultra-wide camera, 5MP lang, but at least meron. Yun lang talaga yung masabi ko guys. Kompleto na siya, ultra-wide, 50MP main, tapos 13MP selfie camera, okay na yon. Maganda naman yung mga nakuha kong photos, pero yes, it takes a while para masanay ka and also mapag-practicean mo rin kung paano kumuha ng picture. Now sa video naman, etong photo ay aabot na ng 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So guys, eto yung video quality using the Samsung A16 LTE. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Now, eto naman guys yung selfie video camera ng Samsung A16 LTE. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, as I'm seeing the results dito guys, I think na okay naman po siya. Although hindi ganun ka-accurate yung aking skin tone, the details are there, the quality is there, and the resolution is good as well. Mapa-selfie man and back camera, I think makakakuha ka na ng good videos with this phone, especially kapag outdoor or again, natural lighting. Now, ano nga ba talaga yung cons na nandito kay Samsung LTE? Well, unang-una, hindi po siya permanent. 5,000 pesos lang to, pero limited stocks lang siya. And medyo kinulang din po siya pagdating sa RAM. 4GB of RAM lang po siya with 128GB na storage. So, merong mga tao na kulang pa yung 128GB. Pwede naman kayo magdagdag ng SD card. Pero yung kanyang RAM, 4GB lang talaga yon. That is why sa mga gustong magsabay-sabay ng ilang apps or hilig talaga mag-multitask, I think medyo maninibago ka with this phone. But yes, yun lang naman yung cons niya kung binili mo sa kanyang SRP na 10,000 pesos. Pero sa halagang 5,000 pesos, almost all other phones naman, ganun yung RAM. So, para sa akin, it's not a con at all. So yes, marirecommend ko na talaga to, and I think for me, in my opinion, eto talaga yung pinaka the best na 5,000 pesos na nabili ko. Kompletong-kompleto na, malakas yung kanyang processor, napakaganda ng kanyang display, and okay na rin pagdating sa camera. That is why kung nagbabalak naman kayo na bumili, maglalagay ng link down below sa description box, or click nyo lang dyan sa parang basket na nakalagay sa baba. So I guess that's pretty much it for this video. I hope nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Again, don't forget about the giveaway. Bye!